Hi, I'm CJ. Sana ma-post to tapos yung ikalawang send ko. Kahit sa browser lang ako nag-send. Nangyari ito nung nasa Quezon Province pa ako, 4 years ago. Ikukwento ko muna yung friendship ni Lola tapos nung best friend niya. Si Lola Eupemia, nanay ni Mama, tapos si Inang Pinang ay mag-best friend. Para na kasing kapatid turing ni Lola kay Inang. Close na close sila. Minsan nga doon na natutulog at kumakain si Inang sa bahay namin. Lagi din siyang pinahiram ni Lola Eupemia ng pera. Minsan, pag umaalis si Lola, si Inang nagbabantay sa amin ng ate ko. Mabait naman siya sa amin eh. Close niya nga mga anak ni Lola eh. Siguro mga 2 years din sila magkakaibigan bago mangyari to. So ito na nga ang kwento. Marami nanghihinala sa probinsya namin na aswang daw si Inang Pinang. Ako, minsan may paghihinala, pero si Lola ko parang wala lang. Siguro dahil kaibigan niya nga ito. Pero ako talaga natatakot na. Ito nga pala sinasabi ng ilan. Una, wala daw tong 2 lines sa may ilalim ng ilong. Palatandaan daw na di tao yun. Pangalawa, di siya kumakain ng bawang. Ayaw niya nang may ganun pag kumakain siya sa amin. Ikatlo, every 3 a.m. nakikita siya naglalakad ng madaling araw. May mga nakakakita daw dito. So ayun, may mga hinala na nga mga tao dito sa Lola Pinang. One time, asa beach kami ng family ko noon. Nasa probinsya lang din namin. Kasama ko kaibigan ko. Tawagin na lang natin siyang Andrew. Malapit lang kasi bahay nila Andrew kila Inang. Mga 5 bahay lang pagitan. So ayun na nga, sabi niya sa akin kagabi daw nanganganak mama niya. Sa bandang 3 a.m. daw yun. Sinabihan daw siya ni Tito Alfred, yung papa niya, na bantayan si Tita Melanie dahil pupuntahan niya yung hilot. Mga 30 minutes daw nang umalis na si Tito. Malayo kasi yung bahay ng hilot eh. May naramdaman siya na kaluskos sa ilalim ng papag kung saan nakahiga si Tita Melanie. Tinawag niya daw pinsan niya, si Kuya Aris. Biglang kumuluskus daw ito sa pangalawang pagkakataon. Kumuha daw si Kuya Aris ng buntot pagi. Pinalis daw nila si Tita Melanie sa pagkakahiga sa papag at iniangat ang papag. Nakita raw nilang nakakatakot na itsura ng aswang. Namumulang mata, itim ang kulay, mabalahibo. Hinataw daw ni Kuya Aris ng buntot pagi ang aswang ng 2 beses at bigla raw itong tumakbo papalabas. Mga ilang minuto na rin, dumating na si Tito kasama ang hilot. Kwinento nila ang nangyaring yun. Buti daw nakita agad yun, kundi ay nawala ang bata sa tiyan ni Tita. Sinabihan pa ako ni Andrew na sabihan si Lola na mag-ingat kay Inang. May hinala daw silang si Inang yun eh. Doon na natapos usapan namin. Kinaumagahan, umuwi na ako sa bahay kasama ang ate ko. Biglang nag-text si Andrew. Si Inang Pinang mo yung kagabi. Pinuntahan ko kagad si Andrew para makibalita. Nung nakarating na ako sa kanila, sabi ni Andrew sinilip daw niya sa pintuan ng bahay ni Inang si Inang Pinang na may 2 malaking sugat na paba sa likod at para daw itong pusang sumisigaw. Ganun na ganun daw ang ginawa ni Kuya Aris. Natakot kaming lahat. Natakot ako para sa lola ko. Kwento ko sa kanya iyon. Naniwala na siya. Hanggang sa naging usap-usapan sa amin yun. Hanggang ngayon, wala na kaming balita sa kanya. Pagkatapos ng pangyayaring yun. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka ring makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page. Yung link nasa description kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month napakalaking tulong na po.